sunsets in the mountains. Find luck. Hello Philippines and hello world! Kamusta po kayong lahat at welcome dito sa ating channel Bawat Buhay May Kwento. Based on a real story po ang aking ihahandog sa inyo ngayon dahil bibigyan po natin ng buhay ang kwento ng pag-ibig ng ating letter sender at itatago po natin siya sa pangalang Aliyah para protektahan ang kanyang privacy. 21 years old lamang si Aliyah noong makilala niya si GR sa lugar ng Binata sa Region 1 kung saan namamasukan ang dalaga bilang yaya ng anak ng kanyang malayong kamag-anak. Isang magsasaka ng tabako itong si GR at nagtatrabaho rin ito sa sakahan ng tiyuhin ng dalaga. Wala kang masamang masabi dito dahil tunay na mabait at mabuting tao itong si GR at wala pang bisyo. Bakit ba kasi talaga panay ang tingin sa akin ng lalaking ito? Nako, wala akong balak mag-boyfriend sa ngayon Kailangan ko munang magtrabaho para maiahon ko sa kahirapan ang aking pamilya. Bulong ng dalaga sa kanyang sarili. Dahil sa kabaitan ni JR ay mabilis na nahulog ang kalooban ng dalaga sa binata. Sabi ko sa iyo, Aliyah, kaya kitang paligayahin kahit mahirap lang ako. Huwag kang mag-alala, magsusumikap ako para sa ating magandang kinabukasan. Pangako ni JR sa dalaga. Oo nga, napakasaya ko at napakaswerte ko talaga sa iyo, JR, dahil napakabuti mong tao. Masayang tugon ng dalaga. Isang araw dumalaw ang ina ng dalaga sa bahay ng kanyang tiyahin kung saan siya namasukan. At pasikreto naman itong kinausap ni JR. Magandang gabi po, auntie. Ako po si JR. Nais ko pong pakasalan ang inyong anak. Mahal na mahal ko po siya. Nakangiting pahayag ng binata. Sigurado ka na ba dyan sa plano mo, iho? Baka naman pwede mo pang pag-isipan ng maigi ang nais mo sa aking anak. Tugon ng ina ng dalaga. Handang-handa na po ako, ante. Seryosong tugon ng binata. Dahil tunay na mabuti at mabait na tao si JR ay pumayag ang ina at tiyahin ng dalaga. Nasisiraan ka na ba? Bakit ka nagpaalam kay mama at kay tiya nang hindi ka man lang nagtanong sa akin? Sita ng dalaga sa kasintahan na may galit sa tinig. Nagmamahala naman tayo, hindi ba? Bakit pa natin patagalin? Gusto na kitang makasama sa buhay sapagkat nais ko ang iyong napakagandang mukha ang aking masisilayan sa pagising ko sa umaga. Baka mamahalin kita, Aliyah, pangako ko sa iyo yan. JR, napakabata ko pa para mag-asawa. Ayoko pang mag-asawa sa ngayon. Marami pa akong magandang plano para sa aking pamilya. Naluluhang paliwanag ng dalaga. Pinili na lamang ng binata na wag nang makipagtalo sa dalaga. Pagkalipas ng mga ilang buwan ay may nag-offer kay JR na magtrabaho sa abroad at nang noong mag-process na ito ng mga papeles ay pumupunta ito kung saan naroroon ang mga magulang ni Aliyah. Masaya ang dalaga noong malaman niyang pumupunta ang binata sa kanila kahit wala siya doon. Isang araw tumawag si JR para ipaalam kay Aliyah na pupunta siya sa kanyang mga magulang pagkatapos ng process ng kanyang iba pang mga papeles na kakailanganin para makapagtrabaho sa ibang bansa. Kaya naisip ng dalaga na umuwi muna sa kanila. Tiya, pwede po ba akong umuwi muna sa amin kahit saglit lang? Pupunta po kasi si JR doon sa bahay namin. Paalam ng dalaga sa kanyang tiyahin. Noong marating ni Aliyah ang kanilang tahanan ay walang sinayang na oras itong si JR. Humarap kaagad ito sa mga magulang ng dalaga. Auntie, uncle, nais ko pong pakasalan ang inyong anak bago po ako makalabas ng bansa. Ito nga po, may nahanda na akong singsing para sa aming dalawa.
Ayon pa kay JR. Aba, kung saan masaya ang anak namin ay doon kami. Kahit nga mga magulang kami ay hindi namin nahahadlangan kung saan maligaya ang anak ko at kung iyon na nga ang napagkasunduan ninyo. Nakangiting tugon ng ama ni Alea. Pagkatapos ng usapan noong gabing iyon ay kinausap kaagad si Alea ng kanyang nakakatandang kapatid. Sigurado ka na ba sa desisyon mong pakasalan si JR? Kailan lang kayo nagkakilala niyan, tapos naging magkasintahan na kayo kaagad? Paano nga kung matuloy ang pagtatrabaho niyan sa abroad? May iwan ka dito? Bunso, hindi pa ganun katibay ang inyong pundasyon. Paano kung biglang tumibok ang puso niyan sa iba? Kuya, mahal naman namin ang isa't isa. Hindi pa ba sapat yun? Pangangatuwera ng dalaga. Bumuntong hininga ang nakakatandang kapatid ni Alea. Ang sa akin lang naman, hindi pa kasi ganoon kalalim ang pundasyon ng inyong pagmamahalan. Para sa akin, wala naman talagang problema kung magpapakasal na kayo, kung hindi sana siya aalis. Para lalo pa ninyong makilala ang isa't isa. Paliwanag ng kapatid ng dalaga. Kinabukasan ay kinausap ng masinsina ni Alea ang kanyang kasintahan. JR, pinag-isipan ko talaga ng mabuti yung pinagpaalam mo kagabi sa aking mga magulang. Payag ka na ba, Alea? Nakangiting tanong ni JR sa dalaga. Naisip ko kasi, kung magpapakasal talaga tayo kaagad, tapos makakaalis ka para magtrabaho sa abroad, paano na tayo? Isipin mo ng mabuti ha. Hindi pa ganun katagal ang ating relasyon. Ibig sabihin, nasa stage pa lamang tayo para kilalanin ang isa't isa. Alea, hindi nababasi ang pagmamahalan sa tagal ng pagsasama. Kaya nga may tinatawag na love at first sight dahil hindi naman natin makontrol ang ating puso kung kanino, kung ano at kung kailan ito titibok. Paliwanag ni JR. Nauunawaan ko naman yung punto mo, JR. Sana lang maunawaan mo rin ang side ko. Malumanay na tugon ng dalaga. Dahil nagdadalawang isip ka, hindi ko na muna ibibigay sa iyo itong singsing. Itago ko na lamang muna ito hanggang sa ready ka na. Malungkot na saad ng binata. February 2011. Alea, gusto na kitang iuwi sa amin. Gusto na kitang makasama. Ha? Ano yun? Magkasama tayo kahit hindi pa tayo kasal? Gulat na tanong ng dalaga. Ikaw naman ang ayaw magpakasal sa akin, hindi ba? Pasensya ka na, JR. Hindi ako makakasama sa'yo sa na lamang kapag naikasal na tayo. Kailan pa yun? Tanong ni JR. Kung kailan handa na ako. Nakangiti namang tugon ng dalaga. Umalis si JR at umuwi sa kanilang tahanan na malungkot dahil hindi nadala ang babaeng kanyang sinisinta. Pagkarating ng binata sa kanila ay masayang balita ang sumalubong sa kanya. Anak, makakaalis ka na. Ito approve na ang working visa mo. Giginhawa na rin ang buhay natin, anak, sa wakas. Ayon pa sa ina ni JR. Sa tuwa ng binata ay pinuntahan muli ang dalaga para isama ito sa Maynila. Mahal, nais kitang isama sa Maynila dahil gusto ko ikaw ang maghahatid sa akin sa airport. Masayang balita ng binata, ngunit nalungkot bigla ang dalaga. JR, paano naman kita ihahatid sa airport? Wala naman akong pangbili ng tiket at panggasto doon. Saan naman ako titira? Isa pa, wala naman akong alam sa Maynila. Malungkot na sambit ng dalaga. Naku mahal,
Huwag mo nang alalahanin yan, ako na ang bahala sa lahat. Kasama naman natin si mama. Nais ko kasi na kayong dalawa ng mama ang maghahatid sa akin. Pagpapaawa ni JR kaya pumayag na rin si Alea. March 2011, magkahawak kamay na naglalakad ang magkasintahan. Mahal, sobrang saya ko ngayon. Sana lang, wag akong maiyak mamaya habang papasok ako sa loob ng airport. Nakangiti ngunit may lungkot sa tinig ni JR. Masaya rin ako, mahal. Sana mag-ingat ka doon, ha? Tugon naman ng dalaga. Noong halika na sana ni JR ang kamay ng dalaga ay napako ang mga paningin ng binata sa isang daliri ni Alea kung saan may suot itong singsing. Wow, ang ganda naman ng singsing na ito, mahal. Nakangiting sambit ni JR. Matamis na ngiti ang binatawan ng dalaga. Salamat, mahal. Regalo ni Lola sa akin yan. Magiliw na tugon ni Alea. Pwede bang mahawakan? Tanong ni JR. Hinugot naman kaagad ng dalaga ang singsing sa kanyang daliri at pinahawakan sa kanyang nobyo. Ang liit naman ito. Ayon pa kay JR. Mahal, ikaw talaga. Huwag mo na nga iyang ipilit isuot. Ang lalaki kasi ng mga daliri mo, mas malaki pa nga iyang kalingkingan mo kaysa hinlalaki ko eh. Natatawang sabi ni Alea. Anak, wag mo nang pilitin, hindi nga kasya sa daliri mo. Baka masira pa ang singsing na yan. Sabat naman ng ina ni JR. Pulang-pula ang mga daliri ng binata noong maipasok niya ang singsing sa kanyang daliri. Ang problema ngayon, nakarating na lamang sila sa airport ay ayaw nang matanggal sa daliri ng binata ang singsing. JR, kailangan mong ibalik sa akin ang singsing na yan. Bigay sa akin yan ng lola ko eh. Mahal, mabuti nga na hindi na matanggal para may remembrance ako sa'yo. Ito ang tititigan ko kapag na-miss kita. Nakangiti na tugon ng binata. Hindi pwede, JR. Ibigay mo yan sa akin. Baka hanapin niya ng lola ko. Nakikiusap ako, akin na yan. Nanginginig na ang tinig ng dalaga dahil pigil na pigil nito ang kanyang pag-iyak. Nahihiya kasi siya sa lanay ng kasintahan. Isang buwan ang nakalipas at sumahod na si JR kaya tumawag kaagad ito kay Alea. Mahal, sa'yo ko ipapadala ang sahod ko ha. Ikaw na ang bahalang mag-ipon para sa ating kinabukasan, may tiwala naman ako sa'yo. Masayang sambit ni JR. Mahal, doon mo na lamang muna yan ipadala sa mama mo. Sa kanya mo na lamang muna ipaipon. Hindi pa tayo kasal, nakakahiya naman sa pamilya mo. Tugon ng dalaga. Buwan, taon, kahit bihirang magkatawagan ay maayos naman ang takbo ng relasyon ng dalawa. Si JR pa nga ang nagpapaload sa cellphone ni Alea buwan-buwan. 2012, nakapagtrabaho si Alea sa isang burger stand. Mahal, pagpasensyahan mo na ako kung hindi kita natitext araw-araw. Sobrang busy lang talaga. Grabe, sobrang lakas kaya nitong hamburger stand na pinagtatrabahoan ko. Text ng dalaga sa kasintahang si JR na nasa ibang bansa. Mga ilang buwan pa ang nakalipas ay nagtataka na si Alea sa padalang na pagtitext sa kanya ng kanyang kasintahan. Ilang buwan pa ang nakalipas, padalang ang mga sagot ni JR sa text ng dalaga. Ano na kaya ang nangyayari sa taong yun? At bakit kaya hindi niya na ako pinapaludan? Di bali, malapit na ang sahod at malapit na rin ang kanyang birthday. Hayaan mo mahal, susurpresahin kita sa birthday mo.
Masayang pakikipag-usap ng dalaga sa kanyang sarili. Dumating na nga ang kaarawan ni JR. Excited si Aliyah, ang akala niya ay matutuwa ang kasintahan sa kanyang sorpresang tawag. Happy birthday, mahal! Masiglang panimula ng dalaga. Pasensya ka na, Aliyah. Kadadating ko lang galing trabaho, pagod ako. Malamig na tugon ni JR sa kabilang linya. Pasensya ka na, mahal, ha? Sige, magpahinga ka na lamang dyan. I love you. Imbis na sagutin ang pag-I love you ng dalaga, ay biglang pinatay ni JR ang kanyang cellphone. December 2012. Naisipan ng dalaga na umalis na lamang sa kanyang trabaho at umuwi na sa kanyang mga magulang para mabigyan ng panahon ang kasintahan na nasa ibang bansa. Isang araw. Ano ba ang nangyayari sa iyo dyan, Aliyah? Para kang pusang hindi mapaihi? Tanong ng kanyang nakakatandang kapatid. Ewan ko nga ba? Kinakabahan ako. Hindi ko maipaliwanag itong aking nararamdaman. Ano na kaya ang nangyayari doon kay JR? Mga ilang buwan na kasing hindi siya tumatawag sa akin. Pati mga tawag ko ay hindi niya sinasagot. Tugon ng dalaga sa katanungan ng kanyang kapatid. Bukas, susubukan ko ulit tawagan. Nag-aalala na talaga ako sa kanya eh. Dagdag pa ni Aliyah. Kinabukasan na halos hindi makahinga ang dalaga habang dinadial ang numero ng kasintahan. Hello? Boses ng binata. Mahal, kamusta ka na? Masayang bati ni Aliyah. Ano ba ang kailangan mo? Disturbo ka lang sa inuman naming magkakaibigan eh. Nashock ang dalaga sa kanyang narinig. Pasensya ka na, mahal, ha? Nag-alala lang kasi ako sa'yo dahil hindi mo na sinasagot ang mga tawag ko. Basag ang tinig na paliwanag ng dalaga. Hindi mo ba magets? Kaya hindi sinasagot ang tawag mo dahil busy? Galit na wika ni JR sabay turn off ng kanyang cellphone. Napaluha na lamang si Aliyah sa narinig at ginawa sa kanya ng kasintahan. Pagkatapos ng New Year. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Lumipas na lamang ang Pasko at New Year ni hindi man lamang ako naalalang tawagan. Galit ba siya sa akin? Ano ba ang nagawa kong kasalanan sa kanya? Nagtatakang tanong ng dalaga sa kanyang sarili. Kaya nakapagpasya ang dalaga na lumuwas ng Manila at namasukan bilang kahira sa tulong ng kanyang kaibigan. Isang araw napakunot ang noo ng dalaga noong may nakitang tumatawag sa kanya dahil numero lamang ang lumabas at walang pangalan na naka-registered. Sino kaya ito? Nagtatakang tanong ng dalaga. Kasintahan ako ni JR. Matapang ang tinig ng babae sa kabilang linya. Pwede ba? Busy akong tao kaya wala akong oras makipagbiruan sa'yo. Nasa ibang bansa ang boyfriend ko. Sagot ni Aliyah. Tangi, siyempre, andito rin ako. Kasama na nga kami sa bahay eh. Pang-aasar pa ng tumawag. Parang nabingi saglit si Aliyah sa narinig ngunit nakabawi naman kaagad ito. Sige, kung talagang magkasama kayo dyan, bakit hindi mo ako tawagan gamit ang kanyang cellphone? Paghahamon ni Aliyah, ngunit pinatayan siya bigla ng tawag kaya nagkibit balikat na lamang ang dalaga. Pagkalipas ng isang buwan ay nakita niya na tumatawag sa kanya si JR. Excited na dinampot ng dalaga ang kanyang cellphone. Hello, mahal, kamusta? Masayang pagbati ni Aliyah. Huh? Hindi ba hinamon mo akong tawagan kita gamit ang cellphone ni JR? Kaya ito na, ano ngayon ang masasabi mo? O JR,
Kausapin mo nga itong babaeng ito para hindi na umasa. Singhal ng babae sa kabilang linya. Parang nanglamig ang buong katawan ng dalaga sa narinig, pakiramdam niya'y umurong ang kanyang dila. Kahit si JR ay hindi nakapagsalita sa kabilang linya. JR, ano ba? Sabihin mo na kasi sa babaeng yan na wala na siyang aantayin dahil may nagmamay-ari na sa'yo dito. Narinig ni Aliyah sa background ang tinig ng babae, kaya walang nagawa ang dalaga kundi ang mapaiyak. Ilang saglit lamang ang lumipas ay biglang nagsalita si JR. Aliyah, tama na ang pag-iyak. Uminom ka ng tubig. Tanging nasabi ni JR sa kabilang linya ng telepono. JR, bakit? Ano ba ang nagawa ko sa'yo? Iyon lamang ang nasabi ng dalaga at puro hagulgol na ang kasunod niyang nagawa hanggang sa pinatayan na siya ng kabilang linya ng telepono. Mga ilang araw ang nakalipas. Aliyah, ano ba? Magkukulong ka na lamang ba dito sa kwarto dahil sa naloko ka? Umayos ka nga. Hindi ba katapusan ng mundo? Hindi ba may pangarap kang maiahon ang iyong pamilya sa kahirapan? Hayaan mo na lamang ba ang lalaking iyon na sirain ang buhay mo? Tumayo ka dyan, mag-ayos ka. Maghanap ka ng maayos ng trabaho. At bakit hindi ka nga mag-abroad? Kastigo ng dalaga at pangaral sa kanyang sarili habang nakaharap ito sa malaking salamin. Biglang lumakas ang fighting spirit ng dalaga. 21 pa lamang siya noon kaya hindi pa siya pwedeng mag-apply o magpunta sa Lebanon. Huwag kang mag-alala, Aliyah. Mag-apply ka na lang papuntang Hong Kong. Madali lang naman ang panahon. Makakapunta ka rin ng Lebanon. Pagpapalakas ng dalaga sa kanyang loob. Tunay na determinado si Aliyah at pinalad naman, March nag-process ng papeles, April ay nakaalis na kaagad ito ng Pinas. Pagkalipas ng isang buwan ay biglang tumawag si JR sa kanya. Bakit ka umalis ng Pinas na hindi ka man lamang nagpaalam? Bakit hindi mo inantay ang pag-uwi ko? Tanong nito. Sa gulat ay hindi nakapagsalita si Aliyah. Ilang saglit lamang ang nakalipas ay may narinig na ang dalaga na nagsasalita at nagbukas-sarado ng pintuan sa background ni JR. Lalong nagulat ang dalaga dahil bigla na lamang nawala si JR sa kabilang linya. Napakunot noo si Aliyah. Sino kaya ang nagbukas-sarado ng pintuan doon? Sayang, at hindi ko masyadong nabusisan kung sino man yung nagsasalita at kasama niya doon. Pero tika muna, tumawag lamang ba siya para sabihin sa akin ang ganun? Tapos, bigla lamang niyang papatayin ang tawag? Nahuli yata ang mukong ng kanyang karelasyon. Ay, tika nga muna, paano niya nalaman ang number ko? Saan niya nakuha? Sana tumawag siya ulit. Baka naman gusto niya magpaliwanag. Wika ng dalaga sa kanyang sarili na tila ba ay umaasang magkaayos pa sila ni JR. Ngunit ilang buwan na lamang ang lumipas ay hindi na tumawag ulit sa kanya ang binata. Lumipas ang ilang buwan, nakatanggap ng tawag si Aliyah mula sa kanyang tiyahin na dating pinaglilingkuran. Panay ang tawag sa akin ni JR Nagtatanong kung bakit ayaw mo na raw sa kanya. Bungad ng tiyahin. Bumuntong hininga na lamang ng malalim ang dalaga saka sumagot. Tita, hindi niya po ba sinabi sa inyo na may kasintahan na siya doon? Tumawag pa nga po sa akin para ipamukha na wala na raw akong aasahan at aantayin pa dahil magkasama na raw sila doon. Tugon ng dalaga. Hindi nakapagsalita ang tiyahin na bigla sa ipinagtapat ni Aliyah. At saka tita, bakit sa'yo tumatawag? Bakit hindi siya dumiretsyong makipag-usap sa akin?
Dagdag pa ng dalaga. Pati ang mga pinsan ni JR ay nakiramay at nagsitawagan sa dalaga dahil mahal nila ito. Huwag niyo na akong alalahanin. Kung nasaan man siya masaya, ay masaya na rin ako. Magpaparaya ako dahil ayokong maging sakim at ano naman ang laban ko. Malayo ako sa pinsan ninyo samantalang sila ay magkasama doon sa bansang iyon. Sabi ni Aliyah sa mga kamag-anakan ni JR. 2015, may nakilala si Aliyah at itago na lamang natin sa pangalang Saudi Boy. Alam ng dalaga na mahal siya ng lalaking ito ngunit ayaw sa kanya ng nanay ni Saudi Boy. Anak, ayoko ang babaeng iyan ang mapangasawa mo. Ayon pa sa ina ni Saudi Boy. Sa ayaw at sa gusto ninyo mama, pakakasalan ko si Aliyah. Tugon naman ni Saudi Boy. Ilang buwan lamang ang pagkakakilala ng dalawa. Aliyah, pakasal na tayo. Aya ni Saudi Boy. Ayokong magpakasal tayo hanggat hindi pumapayag ang nanay mo at nais ko pang lumabas ng bansa kahit isang kontrata na lamang. Saka na tayo magpapakasal pag uwi ko. Tugon ni Aliyah. Hindi nga nagtagal ay nakalabas ulit ang dalaga ng Pilipinas at naging maganda naman ang takbo ng kanilang relasyon ni Saudi Boy. Ngunit noong malapit na silang umuwi para magpakasal, Saudi Boy, pag uwi mo ayusin mo ang relasyon mo sa mama mo bago tayo magpakasal ha? Ayoko kasi na ako ang maging dahilan ng patuloy ninyong hidwaan. Pakiusap ng dalaga sa kasintahang si Saudi Boy. Akala ng dalaga ay okay ang naging usapan nila ni Saudi Boy. Ngunit laking gulat ni Aliyah noong mapag-alaman na ikakasal na si Saudi Boy sa babaeng ibig ng kanyang ina. Masakit man itong ginawa mo sa akin, Saudi Boy, ay tatanggapin ko. Mabuti na rin yan para maging maayos na ang relasyon ninyo ng mama mo. Hindi naman ako maging masaya kung maikasal ako sa iyo habang wasak naman ang relasyon mo sa iyong ina. Ang sakit na iyon ang ginamit na sandata ng dalaga. Naglakas ng loob ito mag-cross country pa Europe. Thank you Lord, sa wakas narating ko na rin itong Europe. Napakaganda nga pala talaga ng bansang ito. At sa wakas Lord, sa pagkakataong ito, mas malaki-laki ang maipadala ko sa aking pamilya. Mas giginhawa na rin sila. Masayang bulong ng dalaga sa kanyang sarili. At dito, may nakilala na isang seaman ang dalaga sa social media. Maayos naman ang kanilang relasyon kahit hindi pa sila nagkikita. Pagkalipas ng isang taon na pagmamahalan. Aliyah, sa palagay ko, it's about time na magkita na tayo in person. At kung sakaling magkaigihan talaga tayo, bubuuin na natin ang ating pamilya. Ayon pa kay Mr. Seaman. May 2019, napagkasunduan ng dalawa na umuwi, ngunit sa hindi sigurado ang dalaga sa kanyang papasukin kaya umatras ito. Simula noon, nang lamig na ang pakikitungo sa kanya ni Mr. Seaman. Kalaunan ay nakipag-usap ng masinsinan ang dalaga at naintindihan naman at inirespeto nito ang desisyon ng dalaga. August 2019 ay muling nagparamdam si JR kay Aliyah. Mahal, patawarin mo ako, alam kong nagkamali ako at nagkasala sa iyo. Nais ko sanang ituloy ang naudlot nating pagmamahalan. Alam mo hanggang ngayon ikaw pa rin talaga ang sinisigaw nitong aking puso. Na-realize kong hindi ko pala talaga kaya mabuhay nang wala ka sa tabi ko. Pagmamakaawa ni JR. Hindi na nagtanong pa ang dalaga at tinanggap niyang muli si JR. Napagkasunduan ng magsing-irog na umuwi na ng Pinas upang mapag-usapan na ang mga dapat ayusin para sa kanilang kinabukasan.
Ngunit bigla naman nag-pandemic. Mahal, dahil sa pandemic na ito, malamang hindi tayo makakauwi. Ano kaya kung mag-extend na lamang muna tayo ng kontrata? Sabi ni JR. Sige mahal, hindi naman natin ginusto ang mga pangyayari at ang pandemyang ito. Mag-extend na lamang tayo ng kontrata pangdagdag sa ipon natin. Sabi naman ng dalaga. Simula noong mag-reconnect ang dalawa ay gabi-gabi nang tumatawag si JR na labis namang ikinatuwa ni Aliyah. Ngunit may isang bagay na napapansin ang dalaga. Bakit kapag araw ng day off ni JR ay hindi ito tumatawag sa kanya? Kalaunan ay nabalitaan ng dalaga na lagi pa rin nagkikita si JR at ang babae sa tuwing nagdi-day off ang binata. Simula noon lagi nang nag-aaway ang dalawa. Bakit ba hindi ka na naman tumawag kagabi? Sino naman ang kinikita mo? Bulyaw ng dalaga. Pwede ba? Pagod na ako sa mga pagdududa mo ha? Balik bulyaw ni JR. Talaga? Akala mo siguro hindi ko alam na lagi pa rin kayo nagkikita ng babaeng yon? Tumigil ka na nga dyan at huwag kang magmalinis, parang hindi ka rin nagkaroon ng ibang karelasyon ah. Sumbat ni JR sa dalaga. Walang hiya ka talaga. May asawa't mga anak pa talaga yang ipinagpalit mo sa akin noon? Kailangan ba talaga natin balik-balikan ang mga nagdaan ha, Aliyah? Kung mahal mo kasi ako, JR, dapat ikaw at ako lamang ang priority mo. At dapat hindi ka na nga nakikipagkita sa babaeng yun. Hindi ka ba talaga naaawa sa asawa't anak niya? Galit na wika ni Aliyah. Bakit naman ako maaawa sa mga yun? Ni hindi nga naawa sa kanila itong babaeng ito? JR, ano ba talaga ang desisyon mo sa buhay? At ano ba talaga ang plano mo sa akin? Lagi na lang bang ganito? Mag-aantay ka na naman kung sino ang magparaya sa aming dalawa? Gusto mo bang ako na lang ulit ang magparaya? Ano ba ang problema mo? Kung gusto mo at nagmamadali kang mag-asawa, idi mag-asawa ka kung hindi ka makapag-antay sa akin. Bulyaw na tugon ni JR. Mula 2019 hanggang 2022, away-bati ang relasyon ni JR at Aliyah. Parihong naging mainitin ang kanilang mga ulo. Nagagalit si Aliyah kapag hindi kaagad nasasagot ni JR ang kanyang mga tawag, ganoon din naman si JR. Naging normal na para sa kanilang dalawa ang ganoong takbo ng kanilang relasyon. Hindi na nakatiis si Aliyah kaya tinawagan niya ang pinsan ni JR. Ipinagtapat niya dito ang kanilang mga problema. Hayaan mo, Aliyah. Kakausapin ko si Kuya JR. Pero alam mo, kung ako sa'yo, mag-move on ka na. Hindi lang naman itong pinsan ko ang lalaki dito sa mundo, tandaan mo. Hindi pa nga kayo kasal, puro napasakit ang natanggap mo mula sa kanya. Ayon pa sa pinsan ni JR, first week of February 2022, muling nagkausap ang magkasintahang JR at Aliyah. JR, kung hindi ka talaga makapagdesisyon kung sino sa amin dalawa ang iyong gustong makasama, ako na lamang ulit ang lalayo. Habang tumatagal kasi, lalo akong nasasaktan. Hindi sumagot ang lalaki sa kabilang linya. JR, I love you. Pwede mo ba akong bigyan ng kahit isang anak lang? Pagkasabing iyon ni Aliyah ay pinatayan siya ng cellphone ni JR. April 2022, tumawag ang pinsan ni JR sa dalaga. Ate, sabi ni Kuya, nais niya raw talagang bumalik sa'yo kaso paano raw? Lahat daw ng napundar niya ay andoon sa babae. Ayon pa sa tumawag. Kung talagang mahal niya ako,
dapat i-give up niya na yung mga material na bagay. Dahil kung ako naman ang pipilian niya, mabibigyan ko naman siya ng sarili niyang pamilya. Hayaan niya na yung bahay at mga kung ano-ano pa na naibigay niya doon sa babae. Sasamahan at tutulungan ko siyang magpundar ng panibagong bahay at mga kagamitan. Ate, nabanggit ko lang talaga ito dahil nasabi ni Kuya sa amin. Ate, dalaga ka, maganda ka. Wala namang mawawala sa'yo kung mag-move on ka na. Sigurado akong makakahanap ka ng ibang lalaki na mas matalino, matino, mamahalin ka ng ikaw lang talaga. Sige, sabihin na natin na malay nga natin kung kayo talaga ni Kuya JR ang nakalaan para sa isa't isa pagdating ng panahon. Subalit sa ngayon, kailangan mo munang ayusin yung sarili mo. Payo kay Aliyah ng pinsan ni JR. You didn't ask for this, a broken heart, wanna call it quits. Mga kaibigan, first week of February 2022 huling nag-usap sina JR at Aliyah. Ngunit hanggang ngayon ay umaasa pa rin ang dalaga na magkaayos sila ng binata. Medyo may pagkasalimuot po ang buhay pag-ibig ng ating letter sender. Agree po ba kayo doon sa pinayo ng pinsan ni JR kay Aliyah? At kung kayo po si Aliyah, ano po ang inyong gagawin? Please comment po kayo kung ano ang inyong maitulong o maipapayo sa ating letter sender na si Aliyah. At kung nais nyo pong i-share ang kwento ng inyong mga buhay, i-send nyo lamang po sa aking messenger, Jenny Daniels. Maraming salamat po sa inyong mainit na suporta dito sa ating channel. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo, like and share. At pakihit na rin po ng bell button para maging updated kayo sa ating mga new uploads. Tandaan po natin lagi, bawat buhay may kwento. Hanggang sa muli, bye-bye!